searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Magsitayo ang bawat letra ng salita na ating aawitin ay awitin natin sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen! Umindak tayo sa Panginoon. Sumayaw tayo sa Panginoon. Umalakpak tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Halina at purihin ang Panginoon. Hallelujah!
ang Diyos na dakila. Kayo ang Diyos na tapat. Walang hanggan ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Magpupuri kami. Sasamba kaming patuloy sa iyo, O Diyos. Ang buhay na ito na iyong ipinagkaloob sa amin, gagamitin namin sa pagsamba at pagluwalhati sa iyo, O Diyos. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mo.
di mapapantayan ang iyong kadakilaan, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, Jesus.
Diyos, mananatili kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pinakamataas na pagkilala, O Diyos, ay sa iyo lamang, Panginoon. Pinakamataas na pagsamba at pagsunod at pagluwalhati sa iyo lamang, aming Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. May tangan ng aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong presensya. Holy Spirit, we thank you. Covering and your favor sa iyong mga anak, Panginoon. We bless you, O Lord. All the glory and thanksgiving and praise we give to you. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Worship you, Father. Pakan muli po natin ang ating pong Panginoon. Kay sarap magpuri sa Diyos na buhay. Amen. Damang-dama po natin ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit tayo ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Hindi lamang para maglingkod sa Kanya, ibigay, isuko ang ating pong mga buhay, kundi higit sa lahat para magpuri, sumamba sa Diyos na buhay. Alam niyo po, isa sa mga kailangan po natin habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa ay yung patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil napakaraming mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Ang daming mga blessings, ang daming mga pagpapala ang ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung ating pong bibilangin, kulang ang ating pong mga daliri para mabilang po natin yung mga ginagawang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid, minsan pa isa pang mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Welcome po sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak, nakatabi kita ngayon. Amen? Praise God. Kung hindi ka nagagalak na lagi mong nakikita yan sa loob ng iyong tahanan, ngayon lang magalak ka na. Kasi walang pinakamainam at pinakamagandang lugar na dapat po nating pananahanan na tayo'y manatili ay sa presensya ng ating pong Panginoon. Bakit po napakalaga na tayo'y manatili sa presensya ng Diyos? Dahil po sabi po ng banal na kasulatan, in His presence there is fullness of joy. Sa kanyang presensya, merong grabing kagalakan. Sa kanyang presensya, merong kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, makakaranas tayo ng katagumpayan, ng kagalingan sa ating pong mga sakit at karamdaman. Kaya nga, sa umagang ito, patuloy lamang po tayong manatili, manahan sa presensya ng Diyos dahil naniniwala po tayo na dito sa ating pong kalagitnaan, sa oras na ito, nandito ang presensya ng ating pong Panginoon. As the Bible says, meron man dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon sa kanyang kalagitnaan. So, patuloy po nating bigyan ng reverence, honor, and respect ang ating pong Panginoon sa ating pong kalagitnaan. At isa sa mga gagawin po natin sa umagang ito ay yung pagbigay po natin ng paggalang, pagrespeto sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y napakalaga sa ating pong buhay. Lagi ko pong sinasabi po sa inyo na tayo ay hindi lamang po sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
At hindi lamang po basta Logos Word yung dapat po nating mapakinggan at matanggap sa ating po mga buhay, kundi yung tinatawag na Rhema Word. Amen? Yung buhay na salita na lahat na nanghihina ay palalakasin ng Diyos. Na lahat ng nawawalan ng pag-asa ay makakasumpong ng pag-asa dahil sa salita at pangako ng ating pong Panginoon. Amen? So sa oras na ito, ihanda po natin ang ating pong mga sarili dahil sa umagang ito, ako po'y naniniwala na muli ang Diyos ay mangungusap sa atin. At yung ating pong tagapagsalita na gagamitin ng ating pong Panginoon sa umagang ito, alam ko po na sa 6 na buwan na kanyang pananatili sa training school ay maraming pangungusap ang Diyos sa kanya pong buhay. Alam ko po na matindi ang kanyang pinagdaanan, grabe yung dealings ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kanya pong buhay. At ako po'y naniniwala na walang sino mang tumatayo sa harapan para ipangaral ang salita ng Diyos na hindi po nila naranasan sa kanila pong buhay. Dahil naniniwala po tayo na hindi tayo pwedeng magbigay nang wala po tayo. Kaya sa umagang ito, isang kagalakan na ipagkatiwala ang pulpito sa anak ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, na naniniwala po ako, naniniwala po tayo na merong inilagay ang Diyos sa kanyang puso sa bawat isa po sa atin. Amen? Handa na ho ba kayo? Amen. Praise God. So sa oras na ito, palapakan po natin ang anak ng Diyos, Sister Precious Bergulat. Ayan. Maganda umaga po sa bawat isa. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Baka po nalimutan niyo na ako. Hindi naman, saglit lang po ako na nandun sa Malaysia. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay. Gusto ko pong magpasalamat dahil ang His Church po ay malaking parte sa aking buhay nung nandun po ako. Dahil lahat po ng ginagawa ko dito ay ginawa ko rin po doon. Parang continuation pero level up. Alam niyo po, sa School of Acts, meron po kaming cleaning duties. Naglilinis po kami doon. Ang pinakaunang cleaning duty ko po ay yung lagi rin po namin ginagawa dito sa church. Ano yun, Mark? Pagmamop, pagwawalis ng church, ng sanctuary doon sa Malaysia. Kaya, sinendan ko po sila ng video, uy, naglilinis din ako dito, ganyan. Pero, napakasaya po na serve po tayo sa Panginoon kahit sa pamamaraan ng paglilinis. Ayan. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-serve kay Lord sa pamamagitan ng paglilid ng praise and worship. Kahit po wala po ako dito, dun po nakakapag-lead po ako sa mga klase namin. At grabe po ang ginawa ng Panginoon, yung hindi ko po abot, dati nakantahin, naaabot ko na po ngayon. Parang ano po siya, level up talaga, hindi lang nag-improve sa kung paano mag-lead, kung hindi pati dun sa skill na meron po. At napakasaya po na may mga kasama rin po ako ng mga classmates na nagsiserve kay Lord from different countries. Ang gagaling po tumugtog, ang galing kumanta. Pero kitang-kita po kung paano po sila naglilingkod sa ating Panginoon. Siguro po, pag tinanong po ako nung nakaraan ko ano yung pinaka-highlight para sa akin, yung po nung nag-mission trip po kami. Nagpunta po kami sa Sarawak. So, different state po. So, Selangor. Tama na, Selangor. Nagpunta po kami sa Sarawak. So, lumipad ang aming team papunta doon sa Sarawak. At ang dami pong first time para sa akin doon. First time, so bago po kami pumunta doon, 2 weeks or just 1 week, may parang 2 weeks, 1 week na preparation para po sa outreach. Hulaan nyo kung saan outreach po ako nakasama. Sa youth outreach po ako nasama. Alam niyo po, hindi po yun yung choice ko. Parang nilagay ko yung pangalan ko sa iba, pero doon po ako nilagay sa youth outreach. Hala, sabi kong ganyan. Yung po na ko inisip, hala, yung mga youth pa man din, mga ganyan lang yan. Pagka, di ba, pag nag-share ka, mga nakaganyan lang yung mga youth. So, kinakabahan na po ako. Pero, doon po sa youth outreach, nakatatlong youth outreach po kami. So, pagkalapag po ng aeroplano, hindi na nga ata nakakain. Basta, kasi po may youth outreach na kami nung hapon. Nagpapasalamat po sa Panginoon kasi yung mga ginagawa ko po noon dito, naalala nyo na yung mga bata po na lagi ako umaacting sa mga skit, ganyan. So, nung nagpunta po ako doon, meron din po akong role na
na inapi-api na naman ako. Yung mga ganun po. So, dun sa skit po namin, pinakita yung pagmamahal ni Lord. Tapos, binigyan po nila ako ng pagkakataon na makapag-share po ng salvation message dun sa mga bata. Sabi ko sa mga kagrupo ko, hindi ko to ginagawa sa Pilipinas. Never pa ako nakapag-share na tungkol kay Jesus. Never pa ako nakapagpatanggap sa Pilipinas. Sa pagiging youth leader ko, nasa church lang ako. Sabi ko, hindi ko alam kung paano to. Pero sabi nila, so this is now the opportunity for you to share Jesus. Sige. Tapos magugulat ka na lang, sinasabi mo lang naman ang salita ng Diyos. Ano yung mga bata, umiiyak na, ganyan. Pero wala naman, hindi naman dahil sa kwento ko or sa ano, hindi dahil sa salita ng Diyos. So doon ko po nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa pag-outreach po namin sa youth. At doon din po pinakita sa akin ni Lord na kung kaya mo gawin dito yan sa Malaysia, kaya-kaya nyo rin gawin yan sa Pilipinas. Pangalawa po ay nagkaroon din po ng pagkakataon na makapag-share ng salita ng Diyos sa mga Christians and leaders sa isang seminar. Grabe din po ang ginawa ni Lord kasi during preparation po namin, kailangan po namin isulat lahat ng sasabihin namin. From hello to good morning to goodbye, dapat isulat namin kasi i-check po nung principal namin, i-check niya. Para titignan ko ano ba talaga yung sasabihin namin. Yung una ko pong sinubmit ay recycled na message. Yung parang dati ko na siyang shinare, tapos sinulat ko lang. Pagbalik po sa akin, ang daming pula! Ang daming pula! Hala, hindi ko na po binasa yung comments niya. Tinapon ko na siya, gagawa ako ng bago. Kasi alam ko, hindi yun yung gusto ni Lord na ipasabi niya sa akin. Kasi recycled. So nag-pray po ako, Lord, anong gusto mong isulat ko para doon sa mga tao? May binigay na topic si Lord. Pag Pasko, no? Konting revisions lang, tapos okay na. Pero, hindi po lahat ng nag-pass ay napili para mag-share. Ina-announce lang po nila ang mag-share night before kang mag-share. So, first night, hindi ako natawag. Okay, di masaya kami kasi second night, hindi ulit ako natawag. So, ang ginawa ko po, sinuot ko na yung mga dapat isusuot ko para sa seminar kasi sabi ko, hindi na ako tatawagin yan. Nung pangatlo po, tinawag, Precious! Sabi, hala, mag-share ako! Yung damit ko, sinuot ko na. Hindi pinalaundry po. Buti po nandun yung tatay ko. Siya mo nag-aasikaso. Pero, nung shinare ko po kung ano yung binigay ni Lord, after po, daming lumapit sa akin na, grabe yung message para sa akin talaga yun. Doon ko po na-realize at doon talaga pinakita sa akin ng Panginoon yung importansya ng pakikinig sa Holy Spirit, kung ano yung gusto mong sabihin. Pwede yung una kong sinulat, napakaganda, pero hindi yun yung dapat marinig ng mga tao. So sa ating pong buhay, kailangan po lagi tayong nakikinig sa kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo, first time ko rin pong ginawa doon ay mag-preach sa Sunday service. Sabi ko sa church namin, hindi pa ako nag-preach. Pero nabigyan po ng pagkakataon na makapag-preach sa isang Sunday service sa isang church so doon po kasi ang salita nila ay bahasa. So may interpreter po kami kahit saan kami magsalita. At yun, first time ko rin po na mayroong interpreter. Pero grabe po si Lord kumilos doon sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kung nasan po ang salita ng Diyos, mayroong pagbabago, mayroong pong kalayaan, at mayroong pong mga puso na matitigas na lumalambot pag mayroon po ang salita ng Diyos. So God uses those who are willing to be used. Kung willing po tayo. Alam niyo po, may mga classmate po ako na, ang classmate po namin na pinakamatanda, siya po ang pinaka-energetic. Siya po ang pinakamasipag. Siya ang pinaka-eager na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nagtatanong nga sila, ilang taon ka na? Di sinabi ko, ilang taon na? 70 plus na po yata siya. Tapos, sino dito pinakabata? Tapos meron po nagsabi, 18 Nasaan na? Parang yung energy parang napunta dito. Pero ang sinasabi ko po dito, kung sino ang willing, yun po ang gagamitin ng ating Panginoon. At kung willing vessels po niya tayo, mag-overflow po ang power niya sa atin. At ang pinaka-natutunan ko po sa Malaysia ay ang oras po natin ay napakahalaga. At kung yung oras na meron po tayo, dapat po gamitin natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yung time na meron tayo, let's use it to live for God. Yun. Hindi para sa ating mga sarili. So ngayon po, ang ating mapag-uusapan
ay nakasulat sa Psalms 38. Si Haring David po ay isang hari na maraming pinagdaanan sa kanyang buhay. At kung babasahin niyo po ang Psalms, makikita niyo po halo-halong emosyon. Masaya, malungkot, in anguish, groaning, ganun po ang kanyang pinagdadaanan. Pero sa Psalms 38 po, prayer po ito ni David nung nasa panahon siya na siya ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Sino po dito ang gusto ang disiplina? Ha? Wow! May mga nagtaas ng kamay. Sino dito yung gustong dinidisiplina sila? Parang biglang inisip. Akala niyo yung progreso at disiplina. Hindi po yun yung disiplina na dinidisiplina ka ng magulang mo, ng leader mo. Naturally, ang discipline po ay isang bagay na hindi natin gusto sa ating buhay. Kasi po, ang discipline masakit, uncomfortable, di ba po? Pero ito po, yung prayer ni David nun sa Psalms 38. Pero basahin po muna natin, ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa discipline? Hebrews 12, verse 5 to 6. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son." Ang naalala ko po nung senior high school po ako, nasa part po ako ng isang teatro. Sabi po ng director namin, matuwa kayo pag pinapagalitan ko pa kayo. Kasi pag di ko na kayo kinausap, ibig sabihin wala na akong pakialam sa inyo. Yun po ang sabi sa amin. Kaya sabi ko, okay lang, pagalitan ako. Kasi minsan po meron siyang laging pinapagalitan na ending. Yung last, hindi niya na kinausap, parang napagod na siya. Pero dito po sinasabi sa Hebrews 12, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa or do not lose heart, huwag tayo madidiscourage pag tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Dahil ang dinidisiplina ay ibig sabihin mahal ng ating Panginoon. Ang dinidisiplina niya ay yung mga anak niya. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Tayo pong mga magulang, hindi ako magulang. Pero yung mga magulang po, di ba po, hindi natin dinidisiplina yung anak natin dahil trip lang natin. Gusto ba natin nakikita sila umiiyak o nasasaktan? Di ba hindi? Bakit po ba natin dinidisiplina ang mga anak? Para maging tama ang ginagawa, para maging maayos, para paglaki nila, maayos silang lalaki, yun po yun yun yung discipline. Hindi naman ginagawa ang discipline para sa ikapapahamak ng bata, kundi para maituwid, maiayos, para tayo ay lumaki ng maayos, yun po yun. Dahil mahal tayo. So, ang discipline po na nagmumula sa ating Panginoon ay out of love. Discipline without love is just punishment. Yun lang po yun, punishment lang. Pero sa ating Panginoon, pag dinidisiplina tayo, minsan inisip natin, Lord, bakit niyo po ako pinaparusahan? Hindi parusa, kundi discipline sa atin ang ating Panginoon. Dahil ginagawa niya yun out of love sa atin. So, discipline from God includes receiving His guidance. Ito po yung isang paraan para matanggap natin yung discipline sa ating Panginoon, sa pag-guide po niya sa atin. At paano po tayo gina-guide ng ating Panginoon? So, we are disciplined by the Lord through the Holy Spirit to obey His words. Ang Holy Spirit po, siguro ang term po ng mundo dito yung parang konsensya. Ganun yung sinasabi nila. Parang, mali yung ginawa ko. Pero sa ating po mga Kristiyano, we have the Holy Spirit within us na sinasabi sa atin na, mali yung ginawa mo So, kailangan mo mag-sorry ngayon doon sa kapatid mo. Mga gano'n na naman. O kaya, kailangan mong gawin to. Ito pinapagawa sa'yo ni Lord. So, we are being disciplined by the Lord through the Holy Spirit to obey His words. At tayo po ay tinitrain ng Lord para sa righteousness. Hindi naman para sa ibang bagay, kung hindi para tayo ay maging matuwid sa Kanyang paningin. Sabi po sa Psalms 94 verse 12, "Blessed is the one you discipline, Lord. The one you teach from your law." Ang ganda yung translation dito, Lord, happy is the man you discipline and teach from your law. Blessed, happy. So pag tayo po ay dinidisiplina ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, tayo po ay pinagpala at tayo po ay masaya. Alam niyo po kasi pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, ang gaan po.
Kasi sumusunod tayo sa Kanya. Pero pag alam po natin na hindi tayo sumusunod sa Kanya, ang bigat po ng buhay. Ang bigat po ng buhay na akala mo okay na, masaya naman ako, pero alam mo sa sarili mo na hindi masaya, hindi magaan. Pero pagka sumusunod tayo sa Panginoon, pagka dinidisiplina tayo ng Kanyang salita, magaan po ang buhay. Isa pa pong paraan ng pagdidisiplina sa atin ng Panginoon ay sa pag-receive ng corrections. Corrections. Minsan masakit na naman kasi kahit sa school, yung ang ganda-ganda ng gawa mo, tapos biglang perfect na dapat lahat, tapos may nakita lang na maliit na mali yung teacher mo, tapos uulitin mo ulit, lalo na yung mga nagdo-drawing sa mga project nila, kailangan mong ulitin ulit, may correction kang natanggap. Pero, nididisiplina tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga correction na nagmumula sa Kanya kapag tayo po ay nagkakasala, kaya kapag tayo ay nagdi-disobey sa Kanyang mga commands. Sa ating pong buhay, pwede po natin maranasan yung pagdidisiplina yan sa pamamagitan ng mga problema, ng mga paghihirap, sa trabaho, sa ministry, sa school. Sa pagdidisiplina po ng Panginoon, pwede po tayo makaranas ng pagkawala ng mga bagay, experience loss, at kahit po sakit, pwede po nating maranasan pag dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil tayo ay nagkasala sa Kanya. Katulad po ng naranasan ni David sa Psalms 38. Meron pong panahon nun sa buhay ko sa TSOA, meron po kaming deliverance session. So, yun po yung lahat ng kasalanan na ginawa mo noon, may papel, may checklist. Tapos i-check mo yan. Tapos doon po sa session na yun, i-break lahat ng bondages ng sin sa buhay mo. Bago po yung session na yun, iyak ako ng iyak kasi ayoko pong pumunta. Kasi sabi ko, nakakahiya. Sabi ko ganyan, nakakahiya kasi, pero ang nandun lang naman po yung teacher namin, tapos isa pang staff. Kasi ito yung ginawa ko, ganyan po, no? Napunta po lahat ng condemnation sa utak ko na parang, wag na lang akong pumunta ganyan. Pero alam ko po na yung pong thought na yun ay hindi galing sa Panginoon. Ina-announce pa lang po yung deliverance session. Nagsabi na po yung isang staff sa amin na darating ang panahon na ayaw mong pumunta. Kasi yung spirit ni Satan or spirit ng sin sa'yo, pipigilan ka. Kasi ayaw niyang makalaya ka sa kasalanan. So, nung mga panahon na yun, sabi ko, alam ko, Lord, hindi to galing sa'yo. So, sabi ko, itong thoughts na to, I rebuke it in the name of Jesus. Tapos habang nagpipray po ako, lumabas sa utak ko, Psalms 38 verse 9. Ano yun? Hindi ko pa nababasa ko ano ang Psalms 38 verse 9. Pero grabe po yung iyak ko nun. Nung ibinuksan ko po yung Bible ko, ito po yung nakasulat sa Psalms 38:9. Lord, all my desire is before you, and my sighing is not hidden from you. Ito po yung buong prayer ni David nung siya ay nasa under ng discipline at humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Pero sinabi ni David na lahat ng desire ko, Lord, nakikita mo. Kahit yung pag-iyak ko, yung sighing ko kasi minsan, yung mga ganun sa buhay. Yung mga disappointment mo, yung sakit sa buhay mo, nakikita yan lahat ng Panginoon. So doon po kinonfirm sa akin ni Lord na nakikita ko lahat. Pero ngayon, ang ino-offer ko sa iyo ay freedom. So, pumunta ka doon. So, nagpunta pang deliverance session. At grabe po ang ginawa ni Lord sa akin doon. So, ito po yung verse na binigay sa akin ng Panginoon. So, si King David po, marami po siyang mga kasalanan na ginawa. So, siya po ay man after God's own heart, pero siya rin po ay mayroong mga na-commit na kasalanan. Ano po yung mga alam ninyo na naging kasalanan ni David? Yung pinakasikat? Adultery. Kasi, naakit siya kay Bathsheba. Kasi si Bathsheba may asawa. So, ano pang ginawa niya dun sa asawa ni Bathsheba? Pinapatay. So, adultery and murder. Mga bibigat na kasalanan. Pero, sa paningin ng ating Panginoon, malaki o maliit, kasalanan pa rin. Iyon. Yun yung kasalanan ni David. At sabi nga, di ba, pagka tayo ay dumadaan sa discipline, pwede tayong maka-experience ng loss.
Ano ang loss na nangyari kay David? Namatay yung anak nila ni Bathsheba. Tapos nagkaroon ng problema sa pamilya. Lahat na nagka-conflict na dahil lang doon sa isang kasalanan. Kaya dumaan siya sa discipline ng ating Panginoon. Because of David's disobedience to God's commands, God disciplined him through conflict in his family, through the death of his child. At katulad ni David, tayo rin po ay dinidisiplina ng ating Panginoon kapag tayo ay nagkakasala. Pero ang laging goal po ng ating Panginoon ay mapunta tayo or to lead us to the life of righteousness. Yun lang po yun. Sana hindi na po tayo umabot sa ganong pangyayari sa buhay ni David. Kaya tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa buhay na tuwid. So, the God we serve knows us very well. Alam na alam po ng Panginoon ang ating pinagdadaanan. Alam na alam niya po yung mga ginagawa natin. At alam niya po kung ano yung the best para sa atin. So, para tayo po ay lumago, para tayo po ay maging kung ano yung gusto ni Lord para sa atin, kailangan po natin ng discipline. Katulad ng pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. Bakit dinidisiplina? Para lumaki ng maayos. Tayo ay anak ng ating Panginoon sa langit, dinidisiplina para tayo ay mamuhay ng maayos. So, paano po tayo makakapamuhay ng maayos? Kasi tayo po makasalanan. Nagkakasala po tayo. Ano po ang dapat natin gawin? Meron po dalawang bagay na ginawa si King David at binanggit niya rin po sa kanyang Psalms. So sa Psalms 38 verse 18, sabi po ni David, "For I will declare my iniquity. I will be in anguish over my sin." Dito po sa translation, "So I confess my guilt. I am anxious because of my sin." Ano po ang ginawa? Ginawa niya muna, I will confess, I will declare my iniquity, I will declare my sin, and I will be in anguish. Ano po ba yung anguish? Yung sobrang, pagsisisi sa iyong puso. Sabi pa nga dito, anxious because of my sin. Talagang sobrang pag-aalala dahil sa aking kasalanan. So I will declare, and I will be in anguish because of this sin. Ang ginawa po ni David ay siya ay nag-confess at siya ay nag-repent. Nakasulat po sa Proverbs 28 verse 13. "He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. The one who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy." Dalawang bagay lang po. Hindi po ang pagtatago ng kasalanan, kundi ang pag-confess ng kasalanan. At pag-forsake. Ano po ba ang forsake? Pag-iwan, pagtalikod. Ang term pa nga pong ginamit dito, renounce. Pagtanggi sa kasalanan na iyon. Dalawang bagay. You confess and you forsake your sins. Pagka po tayo ay nagkasala, tapos nag-sorry tayo, ano pong ina-expect natin dun sa taong nag-sorry? Hindi na gagawin ulit. Ganyan. Okay. So for example po, merong mag-asawa. Mag-asawa na nag-aaway. Kasi si Mrs. puro salita. Ganyan, ano. So sabi siguro nung mister, parang, lagi na lang mali ko yung nakikita mo. So sinabi niya, nasasaktan ako pagka ganyan. So sabi ni Mrs., okay, sorry. Tapos kinabukasan ganun ulit. Alam mo, sinabi ko na sa'yo, gawin mo to, tapos di mo naman ginagawa. Tapos sabi, alam mo, pag sinasabi mo yun, nasasaktan ako. Okay, sorry. Tapos sa susunod na araw, ganun ulit. Yung po ba ay tunay na sorry? Hindi. Kasi true repentance or tunay na pagsusorry ay meron pong changed behavior. Meron pong changed behavior. Kaya po, yung mga nagko-confess ng sin, nagsusorry kay Lord, dapat ang resulta nun ay tinatalikuran yung kasalanan na kanilang ginagawa. Alam niyo po kung ano yung kasalanan. Alam niyo po kung ano yung kasalanan na ginagawa ninyo. Hindi po namin alam, pero alam po ninyo kung ano pinagdadaanan niyo, kung nasa ang sitwasyon po kayo ng buhay niyo. So, ang sinasabi po ng Panginoon ngayon,
You confess your sin and you forsake them. Iwan nyo na po. Iwan nyo na po yung nakakapagpabagal sa inyo, nakakapagpabigat sa buhay ninyo. Iwan nyo na po. Kasi ang buhay po buhay po na dinesign sa atin ng Panginoon, buhay na magpa-prosper. Pero ang sabi po ng Diyos sa Proverbs 28, yung nagko-cover po ng kanyang kasalanan, hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay. So, dalawang bagay po na dapat natin gawin. We confess and we repent of our sins. A real sorry requires a changed behavior. Pagbabago po ng ating mga sarili. So, kahit po sa lahat ng pinagdaanan na ni David, despite everything that he went through, nahirapan siya, nag-undergo siya ng discipline, nagsusorry siya kay Lord, grabe yung anguish niya, grabe yung anxiety niya, kasi Lord, ito po ako, ito yung nagawa kong kasalanan. Ano pa ang ginawa niya? So he confessed, he repented, he had forsaken his sins, pero ano pa? He chose to hold on to God's character. Ano ba ang character ng ating Panginoon? Sinabi niya rin sa Psalms 38 verse 15, "For in you, O Lord, I hope. You will hear, O Lord my God." Sabi dito sa translation, "I put my hope in you, Lord. You will answer, Lord my God." Sa ating pong pagkakasala, makakaranas po tayo ng, syempre, grabing pagsisisi, grabing, alam mo, minsan hindi pa nga natin mapatawad yung sarili natin kasi nagawa natin yun. Pero, lagi po nating tatandaan, nakakapit lang po tayo sa karakter ng ating Panginoon. At ang karakter po ng ating Diyos hindi nagbabago. Kaya si King David, sinabi niya sa dulo-dulo na, "I put my hope in you. You will answer, Lord my God." Humihingi siya ng tawad sa ating Panginoon. He confessed his sins, at nag-repent siya sa kanyang kasalanan at sinabi niya sa dulo, "I put my hope in you." Ang Diyos po natin ay nagpapatawad. Ang Diyos po natin ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Wala na pong dahilan para tayo ay magtago. Kasi nga kung gusto po natin ng matagumpay na buhay, wag po natin itatago yung kasalanan na yun. Tuwing nagkakasala, tumakbo. Hindi ko po malilimutan teaching po ni Pastor Raymond sa amin, na every time na tayo ay nagfe-fail, let's just run to the throne of grace. To the throne of grace. At sino yung throne of grace? Sino yung nasa throne of grace? Si Jesus. Let's just run back to Him. Bumalik lang tayo sa Panginoon. Bumalik lang tayo sa Kanya. Because we can hope in Him and He will hear our prayers. Nakikita po ni Lord pag sincere ang ating mga panalangin. At sinabi rin po sa Jeremiah 17, verse 7 to 8, "Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord." Sa buhay po natin, may mga pagdaraanan tayo, magkakasala tayo, but blessed is the man who trusts in the Lord. Who trusts in the Lord and put his hope and confidence in the Lord. Yun po ang pag-asa na meron tayo. Pero, meron pong mga bagay na kailangan natin gawin. And that is to confess our sins and forsake our sins. Iwan, talikuran ang kasalanan na ating ginagawa. So kung gusto po natin maging fruitful na Kristiyano, kailangan po natin maging willing na mag-go through sa process ng discipline sa ating buhay. At sa proseso po ng disiplina sa ating buhay, kailangan po natin mag-confess ng ating sins, mag-repent sa ating mga kasalanan, at lagi nating piliin na magtiwala sa karakter ng ating Panginoon. At ano ang karakter ng ating Panginoon? Our God is a gracious God, a merciful God, and He offers freedom. Meron pong kalayaan sa ating Panginoon.
Meron pong kalayaan sa anumang addiction sa ating Panginoon. Meron pong kalayaan sa anumang kasalanan, anumang pait, anumang sakit na ating nararanasan. Meron pong kalayaan sa ating Panginoon. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong mag-share pa tungkol sa isang bagay na ilang beses na narinig ng mga youth, pero alam ko po para po ito sa lahat. Unforgiveness. Pag hindi po tayo nakakapagpatawad, ano ba ang epekto pag hindi natin kayang magpatawad ng ating kapwa? Meron pong illustration na ginamit yung teacher namin nung nag-preach siya minsan. Ano ba? Upuan ulit. Upuan. Pag ito pong upuan, hinampas-hampas ko kay Mark. Hampasin ko si Mark. Hinampas ko si Mark. Mark, kanino ka magagalit? Sa akin o sa upuan? Sa akin, hindi sa upuan. Pero sa tuwing tayo po ay nasasaktan ng tao, nasasaktan ng circumstances, pag inisip natin, ang nakasakit talaga sa atin, tayo kasi mga tao, nagagalit tayo sa tao na nakasakit sa atin, sa upuan. Pero naging instrumento lang sila ng kaaway para masaktan tayo. Bakit? Bakit ginagamit ng kaaway na maging instrumento ang tao para masaktan tayo? Para mapalayo tayo sa Panginoon. Masasaktan tayo eh. Masasaktan tayo, tapos sabihin natin, nagagalit ako sa tao na yon kasi sinaktan niya ako. Pero dapat po mas magalit tayo dun kay Satan na ginamit lang naman yung tao na yun. Kasi sa tuwing nasasaktan tayo, nagagalit tayo sa kapwa natin, nadidisobey na natin ang salita ng Diyos. At yun ang goal ng kaaway. Goal ng kaaway na magalit ka sa kapwa mo. Goal ng kaaway na hindi ka makapagpatawad para mapalayo ka sa ating Panginoon. So, every time masaktan ka ng tao, huwag mo tayo magalit din sa tao. Ma-recognize po natin na yung mga sakit na nararanasan natin ay weapon lang ng kaaway para tayo ay mapalayo sa Kanya. At once na hinayaan natin na magalit tayo dun sa tao na yun, hinahayaan din natin na manalo yung kaaway sa ating buhay. Unforgiveness. Pag hindi po natin kayang magpatawad, marami pong blessing ang Lord sa buhay natin na nabablock, na hindi po natin natatanggap dahil tayo ay hindi natin kayang magpatawad sa ating buhay. Pagka po tayo hindi nakakapagpatawad, ano pong mood natin? Di ba pagkagalit ka, ang bigat, na minsan niya yung nakasakit sa'yo ang gaan-gaan ng buhay, pero ikaw ang bigat-bigat. Minsan naglalakad ka lang dyan sa labas, mas maganda sana yung araw mo, nakasalubong mo siya, biglang buong araw mo sira na. Ganun po ang epekto ng unforgiveness sa puso ng isang tao. At hindi lang po yun. Kasi pag may unforgiveness tayo sa puso natin, wala nang hope, wala nang peace. Kasi pag gabi, iniisip mo pa rin yung nakasakit sa'yo. Iniisip mo pa rin kung paano ka inapin ng mga tao, kung paano ka nila siniraan, kung paano ka nasaktan. Pero yung unforgiveness po na yan, pag kayo po ay inalagaan natin, binaby-baby pa natin sa ating sarili, para po siyang sakit na kakainin ka na lang, na yung parang maagnas ka ng buhay dahil may unforgiveness ka sa puso mo. Sabi po ng salita ng Diyos, tayo ay dapat nagpapatawad, katulad kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Pag inisip mo, napakahirap po. Paano po ako magpapatawad? Ang hirap po magpatawad. Kung sa sarili lang po nating lakas, hindi po natin kaya. Pero if we can recognize it as a weapon of the enemy para lang masira tayo, doon po natin marirealize na tinawag ako ng Diyos para magpatawad at hindi dapat ako magalit sa kapwa ko because I'm called to love my neighbors. So, meron pong kwento yung teacher namin na minsan nasa isang malaking event siya at nagpe-pray siya ng healing para sa mga tao. Habang nagpe-pray siya, nare-realize niya, walang gumagaling. Walang gumagaling. So sabi sa kanya ng Holy Spirit, sabihin mo sa kanila na magpatawad sila. So, nag-share po siya ng tungkol sa pagpapatawad. So lahat ng mga tao doon, sinabi niya na isipin nyo, sino ba yung mga nakasakit sa inyo? Sino yung mga kailangan yung patawarin?
Tapos inisip nila, tapos nag-pray sila, tapos pinatalon niya lahat. Pinatalo niya lahat. Minsan po, ang Lord nagpapagawa ng mga weird sa paningin na tao, pero kailangan po nating sumunod. Pinatalo niya lahat. Tapos after, nag-pray po ulit siya ng healing. Lahat po gumaling. Bakit? Kasi wala nang unforgiveness sa puso ng mga tao. Unforgiveness can block po the miracles na gustong gawin ni Lord sa buhay po natin. Mag-umpisa po tayo sa puso natin ngayon. Mag-umpisa po tayo sa sitwasyon po natin ngayon. Sino po yung mga kailangan nating patawarin sa ating buhay? Kasi once we forgive them, we will experience freedom po. Magkakaroon po tayo ng galak sa ating buhay. Na minsan isipin ng tao, sinaktan ka na nga, pero bakit hindi ka affected? Kasi kaya po nating magpatawad. Kaya po nating magpatawad dahil sa grace po ng ating Panginoon. So, patuloy po tayong kumapit sa karakter ng ating Diyos. Ang Diyos po natin, mapagpatawad. At dahil tatay po natin siya, anak po tayo rin po kaya po nating magpatawad dahil kasama po natin ang ating Panginoon. So ngayon po, ang challenge po ng Lord sa bawat isa, tayo po, i-confess po natin yung mga kasalanan na nagawa natin. Minsan sa paningin natin, maliit lang. Pero yung mga kasalanan po na yan, pagka nag-ipon-ipon, makakasira po sa buhay natin. At hindi lang sa atin, kundi pati sa buhay ng mga tao sa ating paligid. So we confess our sins and we forsake our sins. Kalimutan, talikuran. Ano po ba pag tinalikuran mo na, ikot ko ba ulit? Hindi na. Iwan na po natin yan. And let's just ask God na siya po ang magbago ng puso natin, ng buhay natin. Kasi nakikita po ni Lord lahat ng sakit, lahat ng iyak natin, lahat ng prayer natin sa Kanya. So lagi lang po tayong kumapit. Let's put our hope and trust in the Lord. Dahil po yung nagtitiwala sa Diyos, nagiging successful. Ang nagtitiwala sa Diyos ay nagiging malaya. Malaya sa anumang sakit, malaya sa anumang unforgiveness, malaya sa anumang kasalanan. Meron pong kalayaan sa ating Panginoon. At makakapamuhay po tayo ng walang bigat sa ating puso, walang bigat sa ating isipan, sa ating damdamin. Dahil ang peace ni Lord, na higit pa sa mauunawaan ng tao, ang nasa puso natin at nasa ating isipan. Kaya ngayon po tayo po'y tumayo at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Our God is a faithful God. Our God is a faithful God. Sa Kanya pong mga promises, siya po ay tapat. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po sa oras na ito, ang aking pong dalangin, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Sa oras po na ito, let's talk to our God. Tayo po ay lumapit sa Kanya na, Lord, ito po ako. Ito po yung mga nagawa ko. Lord, nagsisisi po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. And Lord, gusto ko po ng fresh start na kasama ka. Lord, tulungan niyo po ako na iwan ang mga kasalanan na ito. Para po, Panginoon, ako'y mamuhay ng matagumpay. Hindi na po ako magtatago muli. Hindi ko na po itatago yung mga kasalanan na ito. Dahil alam ko po na pag kinonfess ko ito, Lord God, makakatanggap ako ng kalayaan na nagmumula sa inyo. Lord Jesus, ito po kami, lumalapit sa iyong harapan. Lord God, thank you dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat at hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng pag-asa. Lord, thank you for your mercy and thank you for your grace, Lord God. Thank you dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng new beginnings, Lord Jesus. So I just pray this morning, Lord God, that you see your people, Lord Jesus. Makita niyo po ang puso ng bawat isa na lumalapit sa iyo sa oras na ito.
a repentant heart. Ang puso na gusto ng talikuran ang kasalanan, talikuran ang kasamaan. Lord Jesus, I just pray that you will move in their hearts right now in the name of Jesus. You will break every bondage in the name of Jesus. Ano mang kasalanan na umaalipin ay amin ang winawasak sa pangalan ni Jesus at amin ang idinideklara ang kalayaan na nagmumula sa inyo sa kanilang mga buhay, sa kanilang puso at isipan. Ano mang kaisipan ng sakit, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord Jesus, ay amin ang winawasak sa pangalan ni Jesus. Any form of unforgiveness, Lord God, Lord, I pray that may the spirit of forgiveness be upon them in the name of Jesus. Any form of bitterness, of anger, Lord God, we rebuke it in the name of Jesus. Winawasak na namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng galit sa aming mga puso, Lord Jesus. I just pray, Lord God, I just pray, Lord Jesus, that may your love and may your mercy abound in each and every one of us, Lord Jesus. Panginoon, salamat dahil sa'yo meron pong new beginning. Makakapagsimula muli kami, Panginoon. But right now, Lord Jesus, help us, Lord God, to confess our sins and forsake our sins, Lord God. Lord Jesus, salamat dahil pwede po kaming magtiwala sa inyo. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, inilalagak po namin ang aming buhay sa iyong mga kamay, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Lord God. Lord Jesus, thank you for your love. Thank you for your grace, Lord Jesus. And thank you for the freedom that you have given us, Lord God. In you, there is freedom, Lord Jesus. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng kanyang mga anak sa oras na ito. Wala nang kapangyarihan ang unforgiveness sa aming mga buhay. Lord, thank you. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Tunay nga na simula sa araw na ito, kami mamumuhay na to your righteousness, Lord Jesus. At kami magiging willing mag-undergo sa process ng discipline, Lord God. Dahil mahal niyo po kami at gusto niyo po na kami mamuhay ng tuwid. Buhay na nagbibigay ng kapurihan sa iyo lamang, aming Panginoon. So, Lord God, we surrender our lives to you, Lord Jesus. We surrender everything that we are, everything that we have been through, Lord Jesus. We surrender even our future to you, Lord God. You know what's best for us because you are a loving Father. Lord, patuloy nga po na kami mamuhay ayon sa iyong kagustuhan sa aming mga buhay. Lord, sa iyo po lahat ng kapurihan. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng pasasalamat. Sa iyo lahat, Panginoon, ng pagdakila. Lord, we claim victory over our prayers, Lord God. May your grace be upon us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon.